Good morning, everyone! Welcome back to my YouTube channel, Family in a Maple Country. Today, September 27, marks our first year as Canadian citizens. Guys, I am just so happy to share with you na first year anniversary namin ngayon as Canadian citizens. I think makakatulong din somehow itong video na gagawin ko para sa mga nagbabalak na mag-apply ng Canadian citizenship. So guys, let me just discuss to you shortly kung ano nga ba ang mga naging timeline namin and ano yung mga steps na ginawa namin to apply for the Canadian citizenship. So, join me in this video and sana makakuha kayo ng helpful information. So guys, ito ang ilan sa mga information na kailangan ninyong gawin para sa inyong nalalapit na Canadian citizenship application. So first thing, ugaliin ninyo ang pagbabasa sa CIC website. Diyan makikita at mababasa ninyo sa Canada Immigration and Citizenship online website kung ano ang mga step-by-step guide at checklist para sa inyong Canadian citizenship application. And mostly, mapiprint niyo dyan ang most updated form na kailangan ninyong sagutan. Be patient sa pagbabasa ng mga information. Kasi at the end of everything, kayo lang din naman ang makakapagsagot ng inyong personal information. At kayo lang din naman ang makakapag-provide ng mga importanteng document na kakailanganin ninyong isubmit para sa inyong Canadian citizenship application. Second thing, dapat lahat ng mga passport na na-issue sa inyong pangalan and even yung most updated passport ninyo ay magkakasama for you to easy refer kapag nagsagot na kayo ng form. And nire-require na rin nila guys na ipapaprint ninyo hindi lang ang bio page ng mga passport na to, kundi lahat ng mga naging pages ng naging passport ninyo at current passport ninyo. I think, for the essence din naman, na kailangan nilang i-check ang inyong in and out sa Canada. Kasi, third thing, that is relevant sa pag-keep ninyo ng passport dahil nire-require guys ang 1,095 days of stay in Canada para sa assessment ng inyong Canadian citizenship application. Meron din kayong makikita na online calculator na makakatulong sa inyo guys para malaman ninyo kung perfect at eligible na nga kayo na makapag-apply ng inyong citizenship soon. Fourth, dapat makapagpa-picture kayo guys ng Canada citizenship photo na mostly pinoprovide ito ng mga passport and photo services. At isa na nga rin doon ang helpful na Shoppers Drug Mart kasi automatic guys, meron sila palaging photo services para sa inyong Canadian citizenship application and even sa pagpapapassport ninyo ng Canadian passport after. So, pinaka-importante to take a look dun sa mga nagbibigay ng photo services guys para mapadali ang inyong photo taking. Fourth, i-ready mo lahat ng mga kailangan ninyong information. Even ang inyong naging PR card guys, kakailanganin mo rin kopya niyan. And I believe, lahat naman tayo, bago mag-apply ng ating Canadian citizenship, meron tayong issued na permanent residence card. Fifth, ang pinaka-importante sa lahat, mabayaran mo ang Canadian citizenship fee. So, sa aming mag-asawa guys, dahil kaming mag-asawa nag-apply kami ng paper, isang tip pa pala sa inyo guys, dapat kung kayo ay single applicant lang, makakapag-apply kayo online. Pero kung kayo ay 2 or more than in the family na mag-a-apply ng citizenship, you have to apply by the paper. Mababasa nyo rin naman yan sa discussion sa website guys kung ano yung rules sa pagsasubmit ng Canadian citizenship. So, going back sa fees naming mag-asawa, it cost us $1,300 plus some taxes. Yun yung kabuuan ng binayaran namin na fees online. Pwede niyong paghiwa-hiwalayin lahat ng mga fees. Meron naman yung reference number na i-attach ninyo. Mas okay na din na paghiwa-hiwalayin ninyo kung very cautious kayo. Paghiwa-hiwalayin niyo yung pag-clip
ng naging fees na binayaran ninyo per form na isasubmit ninyo. So, wala namang sinabi kung paano mo ihahana yung pagsasubmit ng mga forms ninyo as a family, guys. Basta ang importante, maayos yung i-clip together lahat ng mga kailangan, the citizenship application form, guys, yung inyong online calculator print para sa inyong qualified 1,095 days, ang kopya ng inyong citizenship fees na binayaran, attach ang kopya ng inyong mga naging passport and your current passport, at last ay yung photo ninyo for the Canadian citizenship application. So lahat ng yan, guys, i-envelope lang ninyo and then you're going to submit it accordingly to the case processing center, which is nandun na rin yan, guys, sa CIC form na mapiprint ninyo. So our timeline, last year, nag-submit kami, it was officially on April 27 when I submitted our family application. Hindi na namin kinailangan na isama si Garnet, guys, kasi as aware nga rin naman ang iba sa mga nanonood ng YouTube video ko. So si Garnet is our daughter na pinanganak ko dito. So dito ako nabuntis sa Canada and dito ko na rin siya ipinanganak. So si Garnet, by right of the birth, pinanganak siya as Canadian citizen. So, automatically, guys, ang birth certificate niya, when I applied for her passport when we traveled back home sa Pilipinas in the year 2019, Canada passport automatic ang naka-issue na sa kanya. So, technically, hindi na namin siya kailangang isama sa application namin as Canadian citizen. And for our newborn, si Gray, automatic Canadian na rin si Gray. So, kami na mga magulang, Canadians na, so automatic, the most Canadian na ang ipapanganak din. So, hindi na rin namin kailangan si Gray na i-apply ng kanyang Canadian citizenship. So, going back to our timeline, guys, it was April 27 nga when I submitted our application. And then, nagbilang lang ako ng months. Importante na yung email address nyo na ilalagay nyo dun sa form, yun ang ginagamit ninyo and from time to time, i-check ninyo. Because most of the communication ng case processing center na mag-handle ng inyong forms, dun nila kayo i-communicate sa mga next update sa inyong application. And then, so April 27, and then May, June, July, August 8, when I received, guys, the prompt na kami ay iniimbitahan to get the exam. We have to pass the exam for Canadian citizenship online. So imagine, this year is 2023 and last year, it was August of 2022, online ang pag-exam. I think covered pa rin kasi because of the pandemic, kaya even pati yung examination, in-issue pa sa amin yun ng online. So it was August 20, exactly, nang mapasa naming mag-asawa yung aming Canadian citizenship exam. You will be given an invitation link to join the exam and then you have to be prepared. It should be done in the laptop and no other noise or any distractions around kapag nag-e-exam. So, nasa rule naman yon, ibibigay din naman sa inyo yung mga guidelines ng link na yon, makakatanggap kayo. So, kapag nakatanggap na kayo ng invitation link, guys, ito na ay nasa 80% to 90% na kayo na most likely ma-approve na ang inyong citizenship. Kaya ang pinaka-importante, mag-review para sa exam. Para kahit papano, guys, alam nyo ang mga isasagot ninyo sa questionnaire online. Remember, kailangan majority of the questions ay masagot ninyo. So, pinaka-importante na makapasa sa Canadian citizenship examination. After the August 20, so we were given the confirmation that we have passed the examination. And then, it was few days before, if I remember, it was September 23 na kagad when we received the invitation for the oath taking. Yay!
So it was around September 23 when sobrang surreal pa rin hanggang ngayon. Nanginginig-ginig pa kami nung binuksan namin yung link na na-receive namin. That September 23 that time when I opened the email link, that we were invited na for the oath taking. And guys, take note, it was an invitation for the in-person oath taking. So, thank God talaga kasi na-experience namin ang in-person oath taking, which was actually held September 27, 2022 of last year. So, today, it really marks the first year anniversary namin bilang Canadian citizens. So, sa in-person na oath-taking, dadalhin nyo yung letter na na-receive ninyo, which requires you to be present on your oath-taking. Syempre guys, nagsuot lang kami ng may flash of red bilang paggunita din namin sa color ng country na Canada, which is red, right? Red and white. So, wala namang required na mismong dress code. But, of course, you have to be somehow formal because it is, remember guys, citizenship mo na yon. Magpapalit ka na ng citizenship. And get ready na isurrender ang inyong PR cards. Kasi right then and then, kukunin nila guys ang inyong PR cards, isusurrender ninyo, and ikakat yun sa inyong harapan. And that says bye-bye to your PR card in Canada because you are moving to the Canadian citizenship itself. So sana guys, nakatulong sa inyo ang ilan sa mga helpful tips na ito para mas mapadali and mas maka-excite sa inyo na mag-apply ng Canadian citizenship. Tandaan, case-to-case basis ang assessment. So the more complete ang inyong information, I believe the more na mas mapapabilis guys ang assessment sa inyong application. So, thank you sa pakikinig at pagsama sa akin into celebrating our first year anniversary as Canadian citizen. So guys, sana may natutunan kayo sa ilan sa mga helpful tips na i-share ko sa inyo para sa nalalapit ninyong pag-apply ng Canadian citizenship. Tandaan, every citizenship application is case-to-case basis. So pwedeng may question sa iba, pwede rin namang smooth sa iba. Kaya dapat, the more na mas kumpleto at precise ang inyong mga information na nilagay sa application, the more na mas mapapabilis guys ang inyong application approval or results. So, anything naman guys na i-relay sa inyo ay sa pamamagitan ng email na nakalagay doon sa inyong application form. Kaya you always have to check from time to time once na nakapag-submit na kayo ng inyong Canadian citizenship. So for the meantime, yan muna ang ating mga naging helpful tips. And thank you for joining me guys sa aking very happy day dahil 1 year na ng aming Canadian citizenship finally. At samahan niyo pa ako sa paggawa ng mga ibang helpful vlogs na makakatulong sa inyong life here in Canada. Just comment and put your ideas below. Please like, share, and subscribe. Until for my next vlog, guys. Bye-bye!